City 125. Oh. Ayun, nabutan. Naputyo. Ayun, ayupit. Nababa yung gear pag nagpremera. Oh. Oh. Delikado, no? Dito na nga mga boss, ibinaba ko na yung City 125 na nag-automatic na bumaba yung kicker. So delikado yun mga boss. At ang nakita ko naman na problema nito ay yung 6203 na bearing. So doon naman niya sa loob makikita natin yung shaft transmission, magkakaroon din ng problema yan. Tapos yung mga cell clip, yung bushing. So yun yung mga problema niya kapag bumababa yung kicker, unlike sa mga TMX or sa mga may issue na bumababa yung kicker, ang nasisira doon ay yung needle bearing. Sa ganitong problema mga boss, 6203 yung nasisira yan. So nakita natin wala nang mga bulitas, yung mga steel ball mga boss na ubos na. Kaya pag pinasok mo ng primera, ayan, bumaba yung kicker doon sa kabila. Kaya yun ang nagiging problema. So yun, overhaul ito. Ang isang nagiging problema nito or yung cause ng pagkasira ng bearing na 6203, doon sa mga naunang vlog mga boss, ang check nyo ay yung adjust ng kadena. Sa pagkaka-adjust ng kadena mga boss, kailangan meron niyang slack. Pag walang slack or yung allowance mga boss, kapag lumaro halimbawa marami kang karga tapos sa rough road, doon na paper sa yung 6203 na bearing yan, bearing na yan mga boss, na paper sa yan kapag ang adjust ninyo ay maigting or bagting. Dito sa amin bagting. Yun, kapag kalimitan sa humps nga yan or do sa malubak, kapag mabigat ang karga mo, doon ang pipersa. Yun. Kaya kapag gusto nyo hindi agad mo overhaul si City 125, huwag kayo mag-adjust ng bagting ang kadena. Yun yung kasi yung ang prevention dyan, yung luwagan mo yung kadena ng nasa 1 inch, yung pre-play or yung slack. At ang isa pang problema nito mga boss, kapag yung bushing sa swing arm ay kalog na, yun, mag-a-adjust kayo ng kadena. Halimbawa nag-adjust kayo ng kadena tapos kalog naman yung bushing nyo sa swing arm, isa pa rin ito sa madadamay itong 6203 na bearing. Kaya yun yung mga factor kung bakit nasisira yung 6203 na bearing na yan dito sa shaft transmission output. At yun na nga mga boss, ito ay medyo bagong motor pa rin, kaya lang sa isang bearing na overhaul. Yun naman, alam nyo naman kapag overhaul mga boss, lahat na makita natin na problema na dito sa loob ng makina ay papalitan na yun. Kaya kahit sabihin natin isang bearing lang yung pinakang sira, syempre gasket, langis, piston ring, valve seal, clutch lining. So yun yung mga madadamay dyan mga boss. Yung needle bearing papalitan na rin natin, 6203 dalawa, isa 6201. So yun yung mga nadadamay dyan kapag in-overhaul. Kaya yun, yung simpleng pag-adjust ng kadena, yun yung nagiging dahilan kung bakit ma-overhaul itong si CT125. Sa CT150 ganun din. So yung makikita nyo napakadumi. Ibig sabihin nito, tumatagas na rin yung kanyang oil seal. Sa oil seal sa engine sprocket may tagas na rin yan. Kaya sobrang dumi nung part ng engine sprocket. So meron naman tayong video dyan ng paglilinis nito. So medyo maraming negatibong komento, pero sa ganitong kadumi na part ng engine sprocket, so ginagamitan natin yan ng gasolina na mayroong pressure. So yun, mas mabilis yung paglilinis dyan mga boss kaysa brush. Gawa ng makikita nyo naman na yung kanyang langis at putik na nagkasama, madikit na. Kaya sa mabilisang paraan, meron tayong
ginagamit yung pressurized na gasolina, yung pinang-i-spray natin dyan. Sabi ng iba, parang car wash na ginamitan ng gasolina, so magastos. So sa part lang ng engine sprocket, dyan lang medyo gagastos na maraming gasolina kasi makapal nga yung kanyang grasa. So yan, hanggang dito lang muna mga boss.